ay isang maselan na topiko sapagkat binabanggit dito si Biden ay nagsisimula ng pahirapan ang mga Kristiyano. Ating itong pag-uusapan sa perspektibo ng isang Kristiyano. Atin itong pag-uusapan mga kaibigan. Siya nga pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Isang vlogger na nagangalang Brylan Riggs ang nag-raise ng isang concern sa social media patungkol sa mga news report at current events na tumutukoy sa pagpapahirap ng bansang Amerika sa mga Kristiyano, na binabanggit na ang mga Kristiyano na mga konserbatibo ay mga radikal at sila ay kailangang mawala sa lipunan dahil tinuturo sila na para bagang mga terorista. Kung mapapansin natin ang isang report na ating mapapanood ngayon, ating masisirayan ang isang pyramid na ito na kumakalat sa mga universities at mga institusyon sa buong Amerika. Ito raw ang level ng extremism at ito ang mga kumpanya ng mga extremist na dapat daw ay walang puwang sa lipunan. Kabilang na dito ang CBN News na ito ay isang Christian na news site sa social media at sa bansang Amerika. Ang grupo ng mga Republicans, gayon din ang Fox News na very controversial ngayon. Gayon din ang napakarami pang mga kumpanya na tinatag na pinapangalanan ng mga extremist ng gobyerno ng Amerika. At ito pa ang binabanggit sa Fox News. Bombshell report claims Biden admin using taxpayer money to wage covert war on conservative Christian groups. Oo mga kaibigan, ito ay published lamang May 25, 2023, around 40 million US dollars ng tax ng United States of America ay napupunta sa mga grupo na nakikipagdigma at pumipigil sa mga konserbatibo na mga Kristyan, at kabilang na dito ang mga Kristiyano na sumusunod base sa sinasabi ng Biblia. Ating panoorin ang video na ito. Great to have you this morning. We want to know more about this. Tell us what you found in this so-called pyramid of far-right radicalization. It's an astonishing finding, Maria. There's a program called the Targeted Violence and Terrorism Prevention Grant Program. This is supposed to find domestic terrorists in America. It was started by Obama. There was concern by Republicans that it would be weaponized against Republicans and conservatives. Trump put the kibosh on it. It's come back now with Joe Biden. Oo mga kaibigan, kung ating makikita, isa itong bombshell report. Pasabog na kailangang malaman hindi lamang sa bansang Amerika kundi sa buong mundo. Dahil gumagalaw na ang Antikristo na pinipigilan ang mga tao na sumunod seriously sa kanilang pananampalataya base sa banal na kasulatan. At kung ating mapapansin mga kaibigan, sa report na ito ay ipinapakita dito na binabayaran ng tax ng mga normal na mga Kristiyano ang bansang Amerika, ngunit ginagamit naman ng gobyerno ng Amerika para pahirapan ang mga Kristiyano. Ika pa dito, on Mornings with Maria, the head of conservative watchdog group detailed their new report which found an Obama-era domestic terror prevention program reinstated by Biden had allegedly given 40 million US dollars to 80 recipients who put organizations like the Republican National Committee, Heritage Foundation, Turning Point USA in the same category as militant terror groups. Oo mga kaibigan, terorista raw ang mga Republicans. At kung ating makikita mga kaibigan, sa isa pang report, binabanggit dito, breaking MRC report, Biden's DHS uses your tax dollars to weaponize against Christians, conservatives, and the GOP. At ang nakakamangha nito mga kaibigan, binabanggit dito sa isang link sa baba nito, University Program Linking Christians, Republicans, na tumutukoy na ang Republicans ay mga terorista. So ibig sabihin, ang mga Christians ay parabagang mga terorista. At isa itong nakakalungkot at nakakabahala at the same time nakaka-excite na balita sapagkat binabanggit mga kaibigan sa banal na kasulatan
na magkakaisa ang buong mundo, lalong-lalo na ang mga leaders, upang kalabanin ang mga nalabi na mga taong sumusunod sa mga kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Kung ikaw, kaibigan, ay sumusunod sa Biblia, sinusunod mo ang 10 utos ng ating Panginoon, ay malamang sa malamang ikaw ay makakabilang sa mga taong pahihirapan sa huling kapanahunan. Ngunit ito ang pangako ng ating Panginoong Diyos na hindi niya tayo papabayaan hanggang sa katapusan ng mundong ito, na binabanggit sa Great Commission na mababasa natin sa Mark 16 verse 15 to 16 at sa Mateo 28 verse 19 to 20, na pag tayo ay sumusunod sa ating Panginoong Diyos, tayo ay magiging ligtas sa huling kapanahunan dahil tayo ay hindi papabayaan ng ating Panginoong Diyos hanggang sa katapusan ng mundong ito. Oo mga kaibigan, nagkakaisa na ang mundo. Ang mga leaders ay ginagamit na nila ang lahat ng mga kaparaanan upang iwala at mapahirapan ang mga tapat na Kristiyano sa huling kapanahunan. Ngunit kahit ano pang mangyari mga kaibigan, huwag nating bibitawan ang ating prinsipyo sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal makapangyarihan namin Diyos, tunay nga po na kami po ay nasa bahagi ng aming mundo na hindi na po maganda ang takbo nito, na tumitindi Panginoon ang pagpapahirap sa mga Kristiyano. Tulungan kami Panginoon na mag-ilaw pa sa mas nakakarami upang sa ganun marami ang makakaalam ng pambalitang ito, na kinakailangan po namin Panginoon panghawakan ang aming pananampalataya, na kahit ano pang mangyaring paghihirap at pagpapahirap ng gobyerno ay hindi po kami bibitaw sa prinsipyo ng Biblia at sa prinsipyo sa pagsunod sa inyong kautusan. Salamat Panginoon sa inyong pong pagmamahal sa amin, at gabayan ang bawat isa at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, at nawa po maging ilaw rin po kami Panginoon, hindi lamang sa aming paligid kundi maging sa mga leaders ng buong sangkatauhan. Patnubayan kami at magbigay nawa ng liwanag Panginoon ang mga katotohanan ito sa mga leaders sa iba't ibang bansa, lalong higit sa bansang Amerika. Gabayan kami Panginoon at patawarin po kami at pakalinisin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.